Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan nare-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At eto nga mga kababayan, panalangin ni Senator Amy Marcos. Kaya pala ganito katindi. Nako, ano kaya yung panalangin ni Senator Amy Marcos mga kababayan? So yan po yung ating alamin, pero bago po natin simulang bigyan ng komento ang video ito. Eto mga kababayan, i-share ko lang po itong post, no? Yung mga health center hanggang ngayon walang vaccine para sa mga babies. Nako, ano nang nangyayari sa bagoong Pilipinas natin? Yung mga pinababayaan na, yung Pilipinas, no? Sabi nga po nang nag-comment dito mga kababayan, eto, ipakita ko rin dyan, baka sabihin nyo, gumagawa lang ako ng comment. Eto mga kababayan, comment po ni Monet Hernandez, no? Ito, highlight po natin, highlight po natin, ito siya. Sabi niya po, nakakaumay na rin sabihin, no? Pero nung time ni Duterte, umiikot pa ang mga taga health center, nako. At nagbabahay-bahay para sa bakuna ng mga bata. Nai-expire pa ang mga flu vaccines dahil sa dami ng supply. At yung napakakapal na pneumonia vaccine available sa center. Yan po mga kababayan, hindi ako naniniwala na walang makuhanan. Bakit ang mga medical laboratories sa TAF available naman? Nako. Bakit sa private marami? Yan nga rin po mga kababayan ang isa sa pinagtataka natin Marami po doon sa mga private hospital, pero sa public na napakalaki ng pondo na nakalagay po sa health, no? Bakit wala po tayong stock, no, ng mga bakunang ito? Napaka-importante pa naman ito mga kababayan para sa mga bata, di ba? Yan po ang tanong, bakit nung panahon ni Duterte ay marami, pero ngayon wala. Sabi pa nga sa komento mga kababayan, ay puro kayo pa-concert ng pa-concert. Puro kayo ayuda ng ayuda. Pero yung mga health center natin, yung mga public hospital natin mga kababayan, ay walang mga stock ng mga bakuna. Hindi lang po bakuna sa mga bata, kundi bakuna sa rabies, mga maintenance ng mga senior citizens. Wala rin. So mga kababayan, magtulungan po tayo para makarating po ito sa kinauukulan, no? Kasi alam naman po natin na mayroon naman talagang pondo ang Department of Health dito sa mga bakuna-bakunang ito. Pero bakit ngayon ay walang makuhang bakuna ang ating mga kabataan at mga matatanda, maging yung mga nakagat ng aso or pusa, di ba, sa rabies, mga kababayan. I-share nyo po ito mga ka-review natin para makarating po or marinig nila, kung naririnig man nila. Importante po ito. Huwag nyo pong pabayaan ang ating mga bata kasi sila po ang pag-asa ng ating bansa. Diba? Well anyway, sige, set aside na po natin yan. Hope na may makarinig, okay? Eto mga kababayan, pag-usapan muna natin bago natin i-play yung kay Senator Amy Marcos. Ito pa lang si Salvi ko mga kababayan ay talagang napakasinungaling. Eto, pakinggan nyo po yung 2021 na sinabi niya at ngayong 2024. Ito po mga kababayan, yung 2021. Lang at pagtulong. Maraming salamat po Pangulong Duterte sa tuloy-tuloy na pagbabago. Talaga pong tatak Duterte na yata ang pambubudol. So yan mga kababayan, sinasabi niyang maraming salamat Pangulong Duterte sa patuloy na pagbabago. 2021 yan mga kababayan. Pero bakit ngayon nag-iba ang hihip ng hangin? Mambubudol na ang mga Duterte.
Noon, puring-puri niya. Ganito po talaga ang kalakaran mga kababayan ng politika dito sa Pilipinas, no? Well, anyway, ano man po ang inyong opinion dyan, i-comment na lang po sa baba, right? At eto pa, bago po natin na simulan pakinggan yung video, eto muna mga kababayan, i-share ko lang po sa inyo, ha? Give the OBP Office of the Vice President sufficient budget to carry out the VP's constitutional rule, or responsibility to be ready to be the president at any given second. Di ba? Hence, OBP should have budget for staff, office, utilities, library, briefings, meetings, no? Attendance in conferences, travel, both domestic and international, mga kababayan. So yan, pinabibigyan na po ng pondo. For example lang mga kababayan, for example, hindi nila bigyan sa Kongreso, no? Maaari ba kayang makapagdesisyon? I-bypass na lang itong Kongreso at dumiretso na sa Senado yung budget proposal ni BP Sara, di ba? May pwede kaya yun mga kababayan? Kasi malabo na siguro dito sa Kongreso na mabigyan ng may mabigyan ng budget. Alam nyo naman ngayon, di ba? Talagang pinagtutulungan. Nakita naman natin yung ginawa nila kay Congressman Marcoleta, di ba? Yun din po ang gagawin sana nila. Ginawa na nila kay BP Sara. Yan mga kababayan, ano po ang inyong opinion dyan? At eto na nga, yung panalangin ni Super Ate dito kay President Bongbong Marcos Jr. Eto na po mga kababayan. Alala po ninyo, mahal na Panginoon, sa Kongreso, na sagrado ang tiwala ng bawat Pilipino, na ang botong ipinagkaloob sa bawat halal na pinuno ay bunga ng kalayaan at demokrasya. Protektahan nawa ninyo ang ating vice-presidente. Ang kagandahan taglay ng kanyang puso, pagiging matiisin, mapagpatawad at mapagkalinga. Higit sa lahat, haplusin nawa ninyo ang puso ng aking kapatid. So yun mga kababayan, haplusin ang puso ng aking kapatid. Nako. Ang masasabi ko lang dito kay Senator Amy Marcos, mga kababayan, sana totoo ka. No? Sana totoo ka sa sinasabi mo ngayon. No? Ang Pangulo ng Pilipinas, buksan po ninyo ang kanyang mga mata at bigyan niyo siya ng kaliwanagan ng pag-iisip. Nako po. Gisingin niyo po siya at ilayo sa mga demonyong nakapaligid sa palasyo. At po ng mga usapin na panlipunan, marami po akong natutunan sa kanya. Bakit? Lagi kasi siyang may solusyon. Ay misilusyon. Agrikultura, ito man ay environment, ito man ay usapin ng national defense, ito may usapin ng edukasyon, even foreign policies. Napakagaling po at maaasahan. Pero para po sa akin, ang pinakamalaking karakteristik po niya ay yung pong pag-acknowledge sa Diyos. Na alam po niya na importante at kaya po, nung malaman po niya na meron pong vision casting ngayong araw na ito, siya po yung unang-una rin na nag-volunteer. I wanted to go kahit na hindi ako lumipad, kahit bumiyahe ako ng isang buong araw. Ang masasabi ko lang dito mga kababayan, sana, no? Sana hindi po kayo mabudol diyan lahat, ha. Huwag po kayong papabudol. Sige, accept po natin yung speech nito, pero paalala lang, di ba? Huwag po kayong magpapabudol, ha. Araw, pupunta ako dyan sa JIL Praise Valley. Brothers and sisters in Christ, without much ado, help me give a God bless you welcome to our friend, sister,
ang ate ng bayan, Senator Amy Marcos. Yan, Maraming ito na. salamat sa ating pinakamamahal na Majority Leader, Joel Villanueva. At ang ating Politiko Bishop, talaga. pinagpipitagang minamahal na Brother Eddie Villanueva. Andito rin ang ating kabarkada, Norsagaray Mayor Merlin Helmar. At sa lahat ng mga pastor, kasama ng aking escort, Father Leo, ang ating brother, ang ating mga senador, andito po kami, si Joel, Pia, si Grace at ako, para makiisa sa JIL at manalangin sa ating Panginoon. Panginoon Diyos, inalay namin sa iyo sa araw na ito, bilang mga saksi ng minamahal at pinagpipitagang Brother Eddie Villanueva, ang lahat ng aming isipin, gagawin at sasabihin. Punuin po ninyo ang aming mga puso ng biyaya upang ang lahat ng aming gagawin o hindi magagawa ay naaayon sa banal ninyong kalooban. Tulungan mong mahalin ka namin tulad ng pagmamahal ng JIL, ng buong isip, buong puso at buong lakas. Naway maging inspirasyon ka sa amin na aming mga gagawin para sa kagiganhawa ng aming kapwa, ng aming pamayanan, ng buong bansa. Inalalapit ko sa iyo ang bayang ito. Kami po ay iyong iadya sa makasariling ambisyon, kawalan ng malasakit at pagkabulag sa kapirasong kapangyarihan. Palakasin Sino kaya ito? ninyo ang kalooban at kalusugan ng mga pinuno ng bayan upang makapaglingkod ng mga katapatan, simpatsya at pananagutan. Basbasan nyo ng katapangan ang mga kapwa kong senador, lalo tigit ang aming Majority Leader, Joel Villanueva, upang manindigan para sa aming institusyon, ang ating konstitusyon, at ng mandato ng taong bayan. Ipaalala po ninyo, mahal na Panginoon, sa Kongreso, na sagrado ang tiwala ng bawat Pilipino, na ang botong ipinagkaloob sa bawat halal na pinuno ay bunga ng kalayaan at demokrasya. Protektahan nawa ninyo ang ating vice-presidente. Ang kagandahan taglay ng kanyang puso, pagiging matiisin, mapagpatawad, at mapagkalinga. Higit sa lahat, haplusin nawa ninyo ang puso ng aking kapatid, ang Pangulo ng Pilipinas. So yan mga kababayan, bakit kailangang haplusin na Senator Amy Marcos? May nangyayari ba na hindi kaaya-aya sa inyong kapatid dahil sa puso ng inyong kapatid? Ha? May nangyayari bang kasamaan sa puso ng inyong kapatid para haplusin ng Panginoon? Diba? Kasi pag ganyan po ang mga sinasabi nyo, there is something. May something talaga mga kababayan . Buksan po ninyo ang kanyang mga mata at bigyan nyo siya ng kaliwanagan ng pag-iisip. Gisingin nyo po siya. Kaliwanagan ng pag-iisip, mga kababayan. Ibig sabihin, eto na siguro sinasabi ni PBBM na
Hindi na tayo babalik sa kadiliman. Ha? Sumisikat na ang araw. Diba? O yan na po siguro mga kababayan, ha? O, anong masasabi nyo dun sa panalangin ni Senator Amy Marcos? At ilayo sa mga demonyong nakapaligid sa palasyo. Nako, matindi yun, ha? Ilayo nyo siya sa nakapaligid ng mga demonyo. Ha? Diyan sa palasyo. Mga demonyo na pala ang nandyan sa sa palasyo, mga kababayan. Grabe po ito. Grabe po itong pasabog ni Senator Amy Marcos. Ang tanong, kilala ba ito ni siguro kilala niya ito, di ba? Kilala nila itong mga nasa palasyo na mga demonyo. Ibig sabihin mga kababayan, totoo nga ang mga bali-balita, no? Na meron, at maybe not all the time si PBBM ang nasusunod, diba? Maybe and most of the time may mga bumubulong sa kanya. Anong masasabi nyo dito mga karibo natin? I-comment na lang po sa baba para at least alam po natin mga kababayan ang inyong pong opinion patungkol po dito sa video ito. Alright, maraming salamat po.